Mga kaistorya, pag-uusapan natin ngayon itong news na ang PIDEA ay nagbigay ng warning ukol sa mga vapes, particularly itong mga vapes na may marijuana flavor. We have learned na ang PIDEA ngayon ay nagdoble ng kanilang efforts para ma-monitor at ma-detect itong mga vapes nga, pero marijuana naman yung flavor, which is against the law. And if you remember, a few days ago, ang PIDEA at ang Bureau of Customs naka-intercept sila ng, di ba, 18 balikbayan boxes containing cannabis oil and dried marijuana sa loob mismo ng e-cigarette or itong vape, amounting to 331 million pesos. So, isang problema yan ngayon. Yung itong vape na ito is, kapag hindi ito ma-monitor ng ating gobyerno, problema ito kasi pwede itong magamit sa pag-proliferate ng mga illegal drugs. And kahit na walang illegal drug flavor ang mga vape, mga e-cigarettes na ito, kahit wala pang marijuana, mga kaistorya, sa tingin ko, this is now the time na dapat upuan na ito ng ating gobyerno, ng ating mga lawmakers, kung papayagan ba natin na ang mga kabataan ay gagamit nito. Kasi as of now, kahit mga kabataan, kahit mga minor de edad, kahit sa mga public places, gumagamit ng e-cigarette or vape. Aside from this marijuana issue, ang World Health Organization mismo, mga kaistorya, nagpalabas ng statement na e-cigarette or itong vape is not good for our health. Like, meron pa rin siyang nicotine, according to World Health Organization. Meron siyang nicotine na highly addictive. Meron siyang mga toxic substances. Meron din siyang mga substance that can cause cancer, heart and lung disorders. So, meron siyang masamang epekto sa kalusugan. Nagtatanong ako ngayon, mga kaistorya, bakit yung sigarilyo, yung traditional cigarette, matindi ang pagbabawal ng gobyerno ukol dyan? At meron pa ngang campaign against that cigarettes Diyan mismo sa loob ng pakete, sa labas ng pakete, may mga warning signs about cigarette smoking. But bakit itong vape ay wala? Bakit parang normal lang ang mga kabataan gumagamit ng vape kahit saan, at marami tayong nakikita mga vape shop. Ngayon na lumabas na itong problema na ito, na ginagamit na siya for illegal drugs proliferation, and meron din siyang harmful effects sa health natin, I think panahon na para upuan ito ng ating gobyerno at i-consider na baka pwedeng i-minimize or i-control itong paggamit ng vape, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kasi wala namang pagkakaiba. Yung epekto ng sigarilyo na traditional at epekto ng vape when it comes to our health ay wala pong masyadong kaibahan. It's still the same. Nakakasira ng kalusugan. Bakit pinapayagan? Bakit pinapayagan natin na gamitin ito ng ating mga kabataan na kahit saan lang? So, sana ay mabigyang pansin itong mga sinasabi ko, na sana po, kung ako lang masusunod, kung ako lang, gagawa tayo ng batas, i-restrict natin sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga minor de edad, ang paggamit ng vape. At i-monitor din natin, i-monitor natin ng maayos ang pagbebenta ng vape sa Pilipinas. Una, dahil nakasisira ito sa ating kalusugan, at pangalawa, may mga balita ng lumalabas na nagagamit ito for illegal drug trading. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Info Vlogs, and please don't forget to like my page and TikTok account, Mag-Istorya Info Vlogs, and please share, like, and make your comments. Have a nice day.